start the tutorial. So, makikita nyo sa screen. So, nandito yung sinend ko na link. So, pag dumating yung time na hindi nyo na siya makita kasi natakloban na, ang gagawin nyo lang, punta kayo dito sa right side. Click nyo yung links. Ayun siya sa pinakataas. Click nyo yan. So, ito yan. So, ito ang lalabas dyan. So, ang gagawin nyo, download nyo, ito. Click nyo yung download. Tapos, download anyway. Yan, andito na siya. So, pagka-download nyo, click nyo lang to, show in folder. Tapos, gawa kayo ng bagong folder. Yan. Drag and drop nyo lang yon itong zip na to dito para hindi nga siya mangalat. Tapos, hindi nyo yata kita. Yan. Pagditin natin. So, ang ginawa ko kanina, drag and drop lang ako. Anyways, dito siya sa new folder. Right click, extract here. Pag-extract nyo yan, ito na yan. So, yan. First step, tapos na tayo na part 2. So, ito na yung scenario kanina. Download nyo na siya. So, ito na yon. So, install nyo na siya. Itong i-install nyo, itong application na to. Double click lang. Yan, preparing to install na siya. So, napakasimple lang installation process. Huwag nyo nang anuhin. Dire-diretso lang, next lang, agree lang, next. Huwag nyo na rin pakilman yan, next. Yan, hayaan nyo siya mag-install. Sa mga first timer mag-install, meron part 3 na, ito na yung connection. So, paano ka ko-connect? Dito ka lang, punta ka dito, double click. Tapos, syempre, dahil server natin ay nasa Korea, so Korea ka ko-connect. Paano yun? Click mo tong region para magsama-sama lahat ng Korean server. So, anong recommendation? Pumili ka lamang ng moderate speed. Huwag yung sobrang bilis. Huwag naman yung sobrang bagal. Actually, ito nga mga 74, 70, 77, 75, okay na yan eh. Pero ito okay to, 179. Yung mga hanggang 200 to 100, yan ang pinakamaganda. So, double click mo lang, tapos okay. Ayan, connected na siya. Ayan, kapag connected na ganyan, pwede ka na mag-login. Good luck sa paglalagin.